Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Meron nga tayong inaasahang malikot o magkakaroon po ng erratic na pagkilos itong bagyong Julian. Ayon sa Pag-asa, ito pong bagyong Julian ay humina po at bumalik na sa pagiging typhoon category. Ito po ay may lakas na hangin na lamang na umaabot sa 165 km/h. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 205 km/h. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 265 km west-northwest o kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Yan po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mabagal po itong kumikilos pa hilagang silangan, papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility at tinutumbok nga itong katimugang bahagi ng Taiwan. Sa kasalukuyan, nagkakaroon na po ng interaksyon yung mga kabundukan ng Taiwan dito po sa bagyong Julian, kaya po nagkakaroon tayo ng unti-unting paghina nito. Bagamat nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, may mga ilang areas pa rin sa ating bansa na naapektuhan ng panglabas na kaulapan nitong bagyong Julian. Ngayon, kung titingnan natin itong official forecast track ng Pag-asa, meron nga tayong nakikitang malikot na pagkilos o erratic na nature ng pagkilos nitong bagyong Julian. So base dito, ito ay muling papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at tutumbukin nga itong katimugang bahagi ng Taiwan. Yan po ay magkakaroon ng significant na paghina dahil sa pagkakaroon niya ng interaksyon sa mga kabundukan dito sa area ng Taiwan. Dahil din po sa interaksyon na yan, kaya po tayo nagkaroon ng erratic na nature o pagkilos nitong bagyong Julian. So meron nga tayong inaasa na significant na paghina nito. Maaari po itong maging low pressure area na lamang sa darating na Biyernes hanggang pagpasok ng Sabado. Isa pa sa factor ng paghina nito at pagkakaroon ng malikot na pagkilos o erratic na nature ay yung malakas na bugso ng ating northeasterly wind flow. So nagbibigay po yan ng drier air o tuyong hangin dito sa bagyong Julian. Kaya nahihirapan po yan mag-consolidate ng lakas sa mga susunod na araw. Maliban dyan, tataas din yung tinatawag nating vertical wind shear o yung hangin sa mataas na bahagi ng atmosphere na tumatama sa mismong bagyo na nagpapahina nga dito. Dahil nga sa mga factors na yan, kaya po naging ganito yung itsura ng official forecast track ng Pag-asa. So magdedepende po ang pagkilos nito sa interaksyon niyan sa kabundukan ng Taiwan at sa pagpasok nga ng ating northeasterly wind flow. Para naman sa pangkalatang lagay ng panahon ng ating bansa, balikan natin itong ating satellite image. Kung mapapansin nyo dito, generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. So Visayas, Mindanao at malaking bahagi ng Luzon po ay makakaasa ng maaliwalas na panahon. Pero again, posible pa rin po yung ating mga localized o isolated na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Pero makikita rin natin dito sa ating satellite image ang delineation ng panglabas na kaulapan o yung inflow ng hangin na pumapasok sa bagyong Julian na nagdadala pa rin po ng maulap na panahon at mga posibleng pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particularly sa northwestern section nito at extreme Northern Luzon. Yung ating mga kaulapan at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan ay concentrated po dito sa northwestern section ng Northern Luzon. Ito po yung Ilocos region. Kasama po dyan ang Pangasinan area, La Union, lalong-lalo na po dito sa area ng Ilocos Sur. Kasama na rin po dyan ang Ilocos Norte. Magiging maulap din ang panahon natin at may mga posibleng pagulan pa rin tayo dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Bawas naman na yung ating mga pagulan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Yan po ang mga general areas ng Isabela, Quirino. Kasama na rin po dyan itong area ng Aurora. Pero may mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan din tayo dito po sa may areas ng Cagayan. At ito pong general area ng Northern Luzon ay meron pa rin po tayong mga posibleng breezy hanggang gusty conditions o pabugso-bugsong hangin dulot po ng inflow ng hangin na hinihila nitong bagyong Julian. Samantalang may malalakas na pagulan pa rin tayong inaasahan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng extreme Northern Luzon, lalong-lalo na dyan po sa area ng Batanes. Dahil pa rin yan sa mga kaulapan o panglabas na kaulapan nitong bagyong Julian. So habang kumikilos po paitaas itong bagyong Julian at kapag naglandfall po yan dyan po sa may area ng Taiwan, mas mababawasan po yung ating mga kaulapan at mga pagulan dito sa area ng Northern Luzon in the next few days. So magkakaroon nga tayo ng erratic o malikot na pagkilos nitong bagyong Julian. Pero yan din po ang magti-trigger ng tuluyang paghina ng bagyong Julian at paglayo nito sa ating bansa. Pero sa ngayon, apektado pa rin po nito ang northwestern section ng Luzon
at extreme northern Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito at mga pabugso-bugsong hangin. Dito nga sa Ilocos Norte, meron pa rin mga mangilang-ilang pagulan at pabugso-bugsong hangin. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.